Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng 4 valves. Controlled siya ng dalawang 3-way switch at saka isang 4-way switch. Ito po yung ating diagram. 4 valves controlled ng dalawang 3-way switch at isang 4-way switch. Ito po yung ating mga valves. Ito po, yung line 2 niya, ito po yung line 2. Diretso po siya dito sa ating mga valves. Yung line 2 po ng valve 2 nakakonek lang po dito sa ating valve 1 at yung valve 3 nakakonek sa valve 2, yung line 2 niya. Parehas naman yung valve 4 nakakonek yung line 2 dito sa ating valve 3. Ngayon po, yung line 1 naman, ito po yung line 1 natin. Diretso po dito sa ating unang 3-way switch. Dito. Sa 0. Kasi ang 3-way switch may number po siya nga 0, 1, and 3. At galing po dito sa unang 3-way switch, diretso po dito sa ating 4-way switch. Ito po yung traveler niya. Galing dito sa unang 3-way switch sa number 1, diretso po dito sa ating 4-way switch sa number 1 din. At yung number 3, yung traveler natin, diretso din dito sa number 3, dito sa 4-way switch. At galing naman dito sa 4-way switch, yung number 4, siya nga pala, yung 4-way switch, may number po siya na 1, 3, at saka 4, at saka 2. Galing dito sa 4-way switch, yung number 4, diretso po doon sa pangalawa nating 3-way switch sa number 1. Yung ating traveler. At yung pangalawa nating traveler, galing dito sa 4-way switch sa number 2, diretso po doon sa pangalawang 3-way switch natin sa number 3. At yung mga return natin, ito po yung return natin. Yung valve 1, ito po. Hanggang dito lang po, dito natin i-splice yung mga return. Yung valve 1, ito po yung return niya. Hanggang dito lang. Kasi dito natin i-splice yung 4 na return. Para isa na lang po yung pupunta dito sa ating pangalawang 3-way switch sa 0. Yung return number 2 sa ating valve 2, diretso po dito. At saka yung valve 3, yung return niya, diretso din dito. Yung valve 4, diretso din dito sa ating splicing box. Dito sa junction box. Ngayon, yung 4 na return galing sa 4 na valves, pagsamahin po natin at maglalagay ako ng isang wire papunta po dito sa pangalawang 3-way switch dito sa 0. Yung return natin. Pagsamasamahin po natin yung 4 na return, diretso po yan dito sa ating pangalawang 3-way switch sa 0. Kasi dito sa line 1, galing dito, ang ilalagay natin dito sa unang 3-way switch, dito sa 0, ay yung line 1. Yung return naman, yun naman ang ilalagay natin dito sa pangalawang 3-way switch sa 0. Yan po yung ating diagram. Sana po screenshots nyo, lalong-lalo na doon sa mga baguhan, para po ito sa kanila. Sana po na screenshot nyo po para makapag-umpisa na po tayo. Alisin ko lang po dito. Lagay ko lang po dito sa ating, yan na po. Ngayon, ito na po yung ating traveler. Ito po. Yung unang 3-way switch at saka yung 4-way switch at dito yung pangalawang 3-way switch. Ito yung mga traveler niya. Ngayon, ito yung ating supply galing dito sa breaker, yung line 1 at saka line 2, at nilagay ko na po dito. Hindi ko na nakita yung paglagay dito sa ating mga valve. Diniretso ko na po dito yung line 2, ito yung line 2 at saka 4 na return. Ito na po sila. Ngayon maglalagay tayo ng isang wire para sa ating line 1 dito. At yung return natin ito para sa 4 na valve, maglalagay din tayo ng isang wire para sa
ating return. Kasi dito natin pagsama-samahin yung apat na return. Ididiretso lang po natin dito sa pangalawang 3-way switch. Yan. Ito na po yung ating return. Ito yung sa ating line 1, nahulog lang. Yan. Yan na po. Ngayon, umpisahan natin dito sa line 2. Ito po yung line 2. Ating supply. Ito. Pagsamahin lang natin itong dalawang ito. Ako po'y binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito sa unahan. Ngayon, lagyan natin ng electrical tip. Sa paglalagay naman ng electrical tip, kung ano kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang inyong ilalagay pag sa actual na. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking nilalagay. Yan, tapos na tayo sa ating line 2. Ngayon, dito naman tayo sa ating line 1. Itong line 1, pagsamahin din natin ito, papunta dito sa ating unang 3-way switch. Pagsamahin lang natin itong dalawa. Natin ng electrical tip. Yan. Tapos na tayo sa ating line 1 at saka line 2. Dito naman tayo sa ating return. Ito po yung return. Apat po sila. At yung return natin papunta doon sa pangalawang 3-way switch. Itong limang ito, pagsama-samahin lang natin. Kasi base sa ating diagram, 4 valves control ng dalawang 3-way switch at isang 4-way switch. Samahin lang natin itong 5. Ito binalatan ko na po ito para mapadali lang tayo. Yung iba hindi ko pa nababalatan. Yan. Tapos na tayo sa return. Ito na po sila. Balatan muna natin itong hindi pa nababalatan. Yan. Ito po yung ating mga traveler. Ito po yung ating 3-way switch. May number po siya 0, 1, and 3. Yung line 1, dito po natin ilalagay sa 0. Yung line 1, dito po natin ilalagay sa 0. Ito po yung line 1. Lagay na po natin sa 0. At ito naman po yung number 1, ating traveler, dito po sa number 1. Yan. At ito naman po yung isang traveler sa number 3 po natin ilalagay. Yan na po. Nalagay na po. At ito po yung ating
four-way switch. Ito po. May number po siya na 1 and 3 and 2 and 4. Ito po yung traveler galing dito sa ating unang three-way switch. Yung number 1 po, lalagay natin sa number 1 din dito. Yan. At yung number 3, sa number 3 din natin ilalagay. Yan. At yung papunta naman po doon sa ating pangalawang three-way switch, ito po yung number 2. Dito po natin ilalagay sa number 2. Yan. At yung number 4, dito po natin ilalagay sa number 4. Galaw-galawin kung nakakagat na siya ng mabuti para hindi po mag-loose. Yan na po yung ating traveler. Kalagay na po. Ito naman po yung ating pangalawang three-way switch. Yung may number po siya 0, 1 and 3. Yung return po, ito po yung return. Dito po natin ilalagay sa 0. Yan. At yung ating number 1, ito, dito po natin ilagay sa number 1. Yan. At yung number 3, dito po sa number 3. Yan. Galing dito sa ating four-way switch, yung traveler, papunta sa pangalawang three-way switch natin. Yan na po. Ipipix lang natin. Yan. Gantay lang. Lagyan natin ng takip. At ito naman pong four-way switch natin ang ipipix natin. Yan, pantay lang. Yan. Lagyan natin ng takip. Yan. Ito naman ang ating ipipix. Pantay lang. Lagay natin yung takip. Yan. Tapos na tayo mag-wiring. Ngayon, lagay natin yung mga bulb. Yan. Ngayon, kailangan natin mag-short circuit test bago natin i-terminate ito sa breaker, at palagi po ito naka-off at magsuot ng glove. Para po ito sa mga baguhan, para mayroon po kayong idea, kailangan safety first po tayo, magsuot ng glove at naka-off po yung ating breaker. Ngayon, bago natin i-terminate dito, kailangan natin mag short circuit test. Continuity lang natin sa buzzer. Select lang sa buzzer para malaman natin kung wala bang mali sa ating wiring connection. Yan. Pag nilagay ko po sa line 1 at saka line 2 itong test probe, pag tumunog po siya, ibig sabihin may mali sa ating connection. Pag hindi po siya tumunog, ibig sabihin, goods po yung ating wiring connection. Short ko lang. Yan. Okay naman. Lagay ko na po. Yan. Hindi po siya tumunog. Short ko lang. Lagay ko ulit. Hindi po siya tumunog. Ibig sabihin, okay po yung ating wiring connection. Ngayon, pwede na natin i-terminate dito sa ating breaker.
Dapat mahigpit. Yan. Ngayon, kailangan natin kunan ng voltahe kung mayroon bang supply siya. Lagay lang sa volts, isilik sa AC, may na ang baterya. Ngayon, naka-select na sa volts, kasit sa AC, kunan natin dito sa ating line side kung mayroon bang pumapasok na voltahe dito. Lagay ko na po. Yan. May 222.8. At i-on po natin. Sukatin din natin dito sa ating load side kung mayroon bang tumatawid na voltahe dito o kuryente. Yan na po. Yan. 223.5. Parehas lang. Yan na po. Nakauna po yung ating breaker. Subukan na po natin kung gagana ba yung ating ginawa. Ito pong demonstration na ito ay para lamang doon sa mga baguhan para makuhaan nila ng kaunting kalaman tungkol sa basic wiring connection ng ating ilaw. Dalawang 3-way switch at saka isang 4-way switch. Yun po, ewan ko na po kung gagana ba itong apat na ito. Ito pong apat na bulb na ito ay magkakaibang location po sila. Halimbawa sa labas o di kaya sa hallway at sa kahagdanan. Ganun po ang kanilang mga location. Iba-ibang location po ang apat na bulb na ito. Halimbawa lang. Kaya pag inon po dito, dapat umilaw po ito lahat. Ewan ko na po. Yan. Umilaw po. Ewan ko po dito sa 4-way switch. Yan. Umilaw po lahat. At dito naman po sa ating pangalawang 3-way switch. Yan. I-off ko po dito sa 4-way switch. I-on ko po. I-off ko po dito sa ating 3-way switch. I-on ko po dito sa 4-way switch. I-off ko po dito sa 3-way switch. I-on ko po. I-off. I-on. I-off ko po dito sa breaker. I-on ko po. At i-off. I-on sa 4-way switch. I-off sa 3-way switch. Yan po yung function ng 4-way switch at saka 3-way switch. Yung 4-way switch palagi yan sa pagitan ng dalawang 3-way switch. Palagi po siya nasa gitna yung ating 4-way switch. Ngayon, tapos na po tayo. Sana po napulutan nyo ng kaunting kalaman at kaunting idea tungkol sa 4 valves control ng dalawang 3-way switch at saka isang 4-way switch. Load ko na po dito sa ating breaker. Yan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana napulutan nyo ng kaunting kaalaman at sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Yung nakasubscribe na, maraming salamat po. At yung hindi pa po nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. At maraming salamat po. Hanggang sa muli, marami na po akong mga in-upload. Panoorin na lang po ninyo. Sana po nasa playlist na po. Maraming salamat po. Panoorin na lang po ninyo. Thank you.